Yun, nandito ako sa MPI sa may gateway dito sa Winnipeg, Manitoba. At dinala ko yung kotse ko dahil kasi nga nabutas nga yung dalawang gulong, di ba? So ngayon ako nakaschedule dito sa MPI or Manitoba Public Insurance para i-check nila, estimate nila kung magkano yung magiging dami. Yan yung rim, nagkaroon ng sira. Yeah. Na-deform nga kasi nga daming potholes ngayon dito. Yun ang problema ngayon. Ngayon ang problema pagka winter na sisira yung daan, tapos nagka-crack, tapos nagkakaroon ng mga butas-butas. Nagkataon low profile yung kotse ko, kaya nung nadali ng butas, gilid pa man din, so hindi kaya ma-vulcanize. So yan ang mga problema pagka winter. May mga actually maraming mga daan talaga na butas-butas. Sana pala mapakita ko sa inyo, yun, so pero update ko ulit kayo sa hindi ko alam bakit for some reason ni-reset ko yung aking cellphone, pangalawang beses na, at ni-reset ko do sa last kasi merong date na pwede mong i-reset siya do sa date na last mong gamit. Tapos nagtaka ako, nabuksan ko yung Facebook ko doon. Tapos yung Messenger tsaka yung Facebook account ko nabuksan ko. Ngayon nagtataka ako ngayon kasi hindi sabi niya sa akin, pinunta ko kasi kaagad yung mga yung profile ko tsaka yung mga security portion. Inanap ko yung mga nakapasok na email tsaka yung number. So yung pa rin naman, pero nagke-create ako ng bagong password. So kinailangan mo ilagay yung old password tapos create new password. Ayaw talaga. So ngayon ang isang option ko yung phone number, which is hindi ko pa naman talaga totally natanggal yung luma akong number kasi nga nasa process pa ako nagpapalit. So na-active pa rin ba siya, kaya lang hindi ko na siya ginagamit at ibang number na ginagamit ko. So sa madaling salita, yun ang ginamit kong option para mag-send siya ng code. Biglang all the way nag-send siya ng code. So pwede ko siyang mapalitan ng password sa madaling salita. Doon ako nagtaka kasi lagi kong siyang ginagawa ng una. Ayaw talaga kasi sinusundan ko yung mga nasa YouTube, kailangan may lumabas na no longer access this, parang ganun yung ganun yung So anyway, hindi talagang hindi talaga lumalabas yung no longer access na yung ganun. So ang isang option ko, sinubukan ko na lang pangalawa, tapos sabi ko kailangan ko lang i-reset kasi baka maya na bug nila yung cellphone ko kasi nga baka maya na-access nila dahil ewan ko ba, na paranoid na rin siguro ako. Nakabi ko baka nakokontrol na rin nila tong ko. So the only way is para bang i-reset ko to factory reset tong ko, di ba? Yung cellphone ko. So ginawa ko. Tapos tiningnan ko lang na sabi ko ko doon sa dati kong last na yung huli-huli ko bago pa lang ako ma-hack. So doon ko siya inilagay sa date na yun. Biglang nabuksan ko. Tapos so ngayon sa madaling salta, na-access ko na yung Facebook ko, tapos napalitan ko lahat ng password, pati yung mga phone number iba na. Iniba ko na rin pati yung mga alternative email address na nandun. So sa madaling salta, maraming salamat talaga at nabalik ko. Kasi marami akong mga importante mga kliyente na nandun, na mga conversation namin ng mga kliyente ko, yung mga picture ng mga anak ko, picture ng mga dati mga So mas madaling salta, iba pa rin kasi yun yung para bang na-invade yung privacy mo, para bang yun yung hindi ko matanggap So yun yung
yun yung ano, yun yung para bang lumuwag na yung pakiramdam ko kasi medyo okay na. Pero ganun pa man, checkin nyo parati pa rin yung ano nyo, yung mga kalala ni remittance. Yung Remitly wala na talaga, totally pinasarado ko na yun. At sabi sa akin ng Remitly na paltan na lang natin at talagang ano, baka ma-compromise, kumbaga compromise na yun, baka madali pa, kaya paltan na lang natin, magkuha ka na lang ng panibagong email address. So yun nasabi sa akin ng Remitly. So advice ko sa inyo, kung meron kayong mga ano, huwag kayong maglagay ng mga banking information kung sakasakali mang ma-hack o ma-access ng mga hackers yung mga remittance app nyo. Hindi sila makakapag-send ng ano doon sa kanilang ito yung aking adjuster. Saglit lang. Sensya na kayo naputol kasi nga lumabas na yung result, tapos lumating ni adjuster, and then pinigay na sa akin yung estimate summary na kung magkano yung pwede kong i-claim at dalhin ko sa mga any shops para baka tumaas pa nga raw yan kasi nga medyo wala pa rin doon yung price ng gulong. So yun yung kagandahan dito kasi nga nagbabayad ka kasi dito ng ng insurance. Yun ang kagandahan dito sa Canada, na kapag may nangyari, at least may peace of mind ka, hindi ka kakaba-kaba, at least nga nagbabayad ka na insurance. So yun na yung bahala. Kaya ako talaga insurance believer ako sa lahat ng pati nga cellphone ko may insurance. Kaya pagka may problema, punta lang ako sa kasi binabayaran mo yun. Okay, saan na tayo ngayon? Oh, dito nalito ako. So punta tayo ngayon sa Nissan McPhillips. Yeah, parang mali yata ang dinaan ako. Nissan McPhillips kasi sila at least mas magandang sila mag-estimate ito para mas sigurado, kasi at saka sa kanila akong binili, para at least pati yung rim eksakto ang ibibigay sa akin, hindi yung iba-iba. Kasi normally kailangan muna daw repair, pero pagka hindi raw mare-repair, then doon replacement na talaga. So ano kami pinagkukwentuhan natin kanina? Sige. Daming mga potholes. Ito mga maliliit pa lang itong mga potholes ito, pero iba malalalim. Ayan, mga iba natagpian na. Ayun, sana nalampasan natin, pero ang laki. Sa madaling salita, hindi mo masabi kung nasaan yung mga basta pag tumatakbo ka ng medyo 50, 60, tapos biglang mayroong malaking di ba, may laking lubak sa atin, tapos ang tatalas pa nung yun yung masakit. Kaya marami rin nagka-claim na na mga sasakyan na nabubutas. Kung sakasakali sa ilalim, okay, pero sa side wala na, hindi na kayang repair. Kakakuha ko lang itong gulong na ito noong October. So apat yun so dalawa yung na-damage dito. So punta tayo ngayon sa Nissan McPhillips. Dito ko lang. Okay, thank you. So yun, nakausap ko yun sa parts. Sabi daw nila they don't do repair doon. Meron silang mga accredited na Nissan na partner sa mga repair. So yun, pintinuro nila yung Gautier at saka yung Don Vito rito sa may Arlington. So punta tayo ron para ma-schedule natin. Lumabas ako ng maaga sa school ko kasi nga ang schedule ko doon sa MPI ay 10:30 hanggang alas 12 pa dapat ang school ko. Kaya lang nagpaalam na ako sa teacher ko. Buti na pinayagan ako kasi mabait naman yun, sa paalam ka lang. At yun, umalis ako 10 o'clock, nakarating ako doon 10:30. At ngayon, dahil wala na nga akong work, usually ang work ko 12 to 8. So after nito,
wala tayong pera. Kailangan natin gumawa ng pera kasi wala tayong work. Hindi tayo na-approve ng EI or yung employment insurance. So kailangan natin gumawa ng paraan na para kumita. So hindi naman ako masyadong kakaba-kaba kasi kahit paano actually na malaking bagay sa akin ang kotse. Kaya alam mo, kaya pag nandito kayo sa Canada, isa ka agad sa i-acquire nyo sa sarili nyo yung sasakyan. Kasi nga unang-una necessity talaga ang sasakyan dito. Talagang gamit ang sasakyan dito. Tapos plus pwede mong gamitin talagang pang extra income. Nung panahon ng COVID, yung Instacart na app, yung nag-grocery kayo para sa ibang tao, ang lakas nun. Ang lakas ko kumita nun. From 6 o'clock to 2 o'clock meron na akong $250 lagi. 200-250 ganyan. Kung saan para ka na nag-work sa labas. Wala ka pang boss, diba? Kaya lang dahil sa dumami na dumami yung mga shopper, yung mga Instacart shopper, na bumaba yung income. Kasi ang dumami na. Kaya tinigilan ko na rin. Tapos nandyan din yung skip the dishes, nandyan yung DoorDash, nandyan yung Uber. Kaya diba? Kaya iba rin yung meron kang sasakyan. Kasi anytime gusto mong kumita, kahit mga panggas-gas lang man lang sa araw-araw, diba? Meron kang paraan para magkaroon ng extra. Kaysa magtatrabaho kayo, sa alis pupunta pa kayo doon sa madaling salta, yung hassle na magkakaroon ng pumunta pa doon, may oras, diba? May oras ka kailangan hapitin. Ito anytime pwede mong gawin. At wala ka pang boss, diba? Isang beses ka nagsimula ako 3:30, nag-Uber ako 3:30. Mga bandang 5:30 meron na akong kung titingnan mo kung sa regular job na ang per hour, let's say is $20 na lang, sabihin natin $20, diba? So sa 2 oras may $40, diba? Ako nakakakuha 3:30 hanggang 5, kulang-kulang 6 ganyan. Meron na akong $70. Ay ba okay ito, diba? Kaya na syempre yun yung oras ng marami talaga sumasakay kasi medyo pa-rush hour na yun. Marami ng taong umuwi. So doon yun, pero hindi parating gano'n. Pero na-champa ko lang. So kahit paano. Yun, ayan. Ang lalim nun. Grabe. Grabe.